Isang buwan magmula ng umarangkada ang national campaign period, na-monitor ng Election Watchdogs Kontra Daya at Vote Report PH ang halos 100 insidente ng campaign violations. Pinakamarami dyan ang red tagging. At base sa ating panayam, may 4 na ring insidente ng vote buying. Panoorin. Pag-usapan natin yung mga numero. Ano po ba ang naitala na violations? Ang naitala naming violations, pwedeng maklasify sa 6. Pinakamarami talaga yung red tagging, 65%. May mga kaso na ang nangyari ay sinusulat sa simpleng sako ng bigas, yung mga party list group, tapos yung ilang mga senatorial candidate na ang tingin ng certain groups ay progresibo, binabansagan din nila ng mga komunista. As far as you know, ito po ba ang 65% ng almost 100 incidents na naitala ninyo, na-report ba ito sa komisyon? Yung mabilis na sagot sa tanong mo, may reklamo naman eh. Whether or not may action yung COMELEC, that's a different matter altogether. Let's go there. Yung panawagan, yun. Sige, buti mo. Kaya through your program, Barbie, gusto naming ulit-ulitin sa COMELEC na aksyonan na sana itong mga inihaing reklamo hinggil sa red tagging at saka yung iba pang mga illegal na pangangampanya. Okay, a number of the incidents also representing vote buying as early as now. So, paano ito nakita ng Kontra Daya? Paano ito na-monitor? Medyo mahirap na rin kasi na bantayan. Tama. Tama ka, mahirap bantayan. Buti na lang maraming mga concerned citizen na nagrereklamo. Lahat ng mga insidenteng ito, verified po ito at batay sa mga inireklamo, diretso po dun sa mekanismo na sineta po ng Vote Report PH. Kaya malinaw yung ebidensya rito at saka talagang sinala namin at kinausap yung mga nagreklamo before we actually publish the results. At yun din yung gagawin namin. Malis lang ako ng konti, no? Curious lang ako kung meron ba tayong numero, kung magkano na ang bentahan ng boto ngayon. Not because gusto natin magbenta o magbili ng boto, pero it speaks about, alam mo yung pangangailangan din kasi ng tao, kung ba't sila nahihirapan din humindi. Okay. It ranges from 500 pesos. Kaya nang nabanggit ko kanina, merong 1,000 pesos din. Minsan nga, on election day, ang bigayan, 5,000 pesos My gosh. to 10,000. Minsan may 10,000 pesos din. And then, get this, Barbie. Hindi lang ito usapin na bibigyan kita ng pera para iboto mo ako. Okay. Minsan, ang nangyayari, bibigyan kita ng pera, pero lalagyan ko ng indelible ink yung daliri mo para hindi ka na makaboto. Bawas boto. Diba? Exactly, bawas boto. Tapos yung malaking palaisipan, paano sila nakakuha ng indelible ink na yon, di ba? So, kasi, ano po na lang yung, bago kita pakawalan, ano na lang po ang inyong mensahe sa taong bayan na medyo nawawalan ng gana, baka ayaw bumoto sa May 12? Well, syempre, kailangan pa rin nating bumoto sa kabila ng mga napagdadaanan natin, yung mga problema na kinakaharap ng ating bayan. Alam mo, kung kailangan nating mag-detoxify sa social media, pwede naman yan wala namang problema. Pero dapat bumalik rin tayo sa realidad kasi ito lang naman yung nag-iisang bansa natin. At tayo, naniniwala tayo na wala namang bobotante o bobong botante sa ating bayan. Kaya tayo minsan nagsa-struggle sa fake news kasi napaka-sophisticated na ng pamamaraan ng pagre-report nito. Kaya dapat mas ine-expose natin at kino-call out yung mga fake news purveyors. So, panghuli na lang, Barbie, gusto ko lang sanang i-promote na sa Vote Report PH, yung partner namin, pumunta lang kayo sa website ng Vote Report PH, madali lang po naman itong i-google. At doon po, kung may mga gusto kayong ireklamo na illegal na forma ng pangangampanya, pwede nyo pong i-fill out yung online form. Professor Danilo Araw ng Kontra Daya, maraming salamat po.